Friends, mapapabilib ka talaga dito kay Yamaha Roller Beats or kay CDO2 Cycles dito kay Santo Tomas, Davao del Norte. Hindi pa nilalabas sa website ang kanilang new Yamaha Fascio, and yet naka-display na dito. So outgoing na po yung old color nila na aquamarine, papalitan na ng kanilang matte orange, or shall I say Baha orange, my dear friends. It's one of the most beautiful color na makikita mo, and bibigyan na rin natin ng update tong motorsiklo na to, ang kanyang power, ang kanyang seat height, and ang kanyang spec reviews. Right? Alam naman nating lahat na pagdating sa 125 ni Yamaha, ito yung pwede mong itapat kahit Honda Click 125. Ngunit having a 124cc air-cooled engine na nakatukol with a single overhead cam, kaya niya pumalo ng 11.2 horsepower, and ang kanyang torque, kung hindi assisted, 9.8 Nm lang, pero kung assisted, 10.9 po. So, pangtapat talaga siya sa mga kompetensya niyang truck. Ganda ng susi, oh. And dito nakaposisyon ng kanyang tangke. Ay, may gas na. Wow, diretso na. Pwede nang patakbo to. And ito na ata yung pinakamalaking tangke sa kanyang Neo lineup. Naka 5.1 liters gas tank capacity po siya. Mas malaki siya ng konti kay Mio Gravis, and mas malaki din siya ng konti sa old Mio Aerox. Sa dahilan kung bakit makakatipid ka sa gasolina nito, kasi meron siyang start and stop system. Isa din sa magandang points nito is ang kanyang fuel economy. Kaya niyang pumalo ng 45 to 48 km per liter. Pwede ka mag long ride sa ganitong classic motorcycle. And anyway, marami pa tayong mababanggit na pang long ride capability ng itong motorsiklo na to. May mga nilabas na kasi na 125 na umaabot talaga ng 100 kilos. Ito nasa 95 lang. Meron siyang 750mm na seat height. So massive shoutout kay Ma'am Barbie. She's 5 flat. And kapag inupuan mo, ganyan na simple. Pwede mo upuan ng ganyan, so kung hindi ka marunong magmotor, ayun o, abot pa rin naman kahit na nakastand. Pwede mo naman ganyan Ayan nga, naupuan ni Ma'am Barbie, so okay na okay tayo. And if you are 5'6" tall, ganito po yung makukuha natin. Abot, flat-footed, my dear friends. And like I said a while ago, napakagaan itong scooter nito, kahit na napakalaki niyang tignan. And napaka-confident. Ayan o. Abot naman. Picture ako, sir. Wow! Tignan lang din natin yung kanyang display, and banggitin na lang din natin yung kanyang feature. Ito yung makukuha natin sa kanyang display. If you click this one, it's having the clock, battery, odometer, trip 1, and that's it. Fuel indicator on this part. Ang kanyang speedometer, maganda yung itsura. And ito yung nagustuhan ko sa kanya. Naka-inverted po tayo, tapos naka-portrait style yung positioning niya. Dito sa taas, high beam, check engine light, hazard, and yung kanyang assist on this part. Ayan, sana makita niyo. Lighting, classic style po tayo, and naka-LED sa kanyang harapan. Ang kanyang turn signals, bulb na may diffuser. I like the way it looks. It's having some class kahit na naka-bulb siya. And the same thing as on the rear. Ganito po yung makukuha natin. Ayan o. And ganito yung makukuha nyo kapag pinihit ni Sir Jun yung kanyang brake light. Alright. So aside from the start and stop system, may hazard siya, which is nagustuhan ko. Naka SMG po tayo, Smart Motor Generator. Meron tayong park brake. So kapag magpa-park incline ka or decline, pwede. Kanina, this is the Y-Connect. And naka 17 liter capacity po tayo, my dear friends. And if, wow, ang ganda. Ang ganda ng itsura. And this is what I like. May blue siya dito. May red. Ayan, maganda yung pagkakagawa. And ayun, mukhang presko naman kapag mainit yung panahon. Pwede pang summer kumbaga. Another po na benefit kapag bibili kayo kay CDO2 Cycles is ang kanilang free helmet na gawa pa talaga ni Sumisho. Ayan po. Half face nga lang, pero ang ganda ng pagkakagawa. And tignan nga natin kung kasya ba dito. Wala, almost
Pero my dear friends, kasi naka-visor kasi siya. Pero kung wala tong visor na to, sure akong pasok yan my dear friends. Mga tipong isang buwan na brief, kasyang-kasya dito. And isa din to sa nagustuhan ko. Ayan o, modifiable po siya or customizable. Pwede mong palitan ng saddlebag kumbaga or ng luggage. So kung magtuturing ka, pasok na pasok pagdating kay Yamaha. Yung mga 125 sila, hindi pinagdadamot yung kanilang seat. And ito, kaya ako nabanggit na pwedeng pang touring just like the Gravis kasi nga makapal yung kanyang seat and all the way here ayan makapal din yan. So kapag tinupuan mo on a long ride, pwede pati yung pillion hindi lugi kasi makapal siya and malapad. May variation siya ng material, kumbaga this is leather. I'm not quite sure on this one, pero I think this is for the rider for the grip while he's using the hybrid assist kumbaga. Pero okay naman, aux naman yung kanyang datingan. Masasabi mong very competitive yung pagkakagawa ng material. And may lock din po siya ng system dito. Ang kanyang hanger or ang kanyang hook, ganyan. So ilalak mo talaga yung mga pinalengke mo. Face towel on this part or whatever you're going to put there, na yung tipong hindi naman siya magiging sagabal sa pagdadrive mo. And ito din yung nagustuhan ko sa kanya, pasok yung phone mo dito na mga malalaki, pasok din yung mga maliliit, tapos may hindi nga lang USB port, pero at least may 12 volt socket siya. Spacious din ang kanyang footboard. Ayan, malaki naman. If you are 5'6", pwede na po to. May grip siya on this part and also on this part. So hindi basta-basta dudulas yung mga nilagay mo dyan. May locking mechanism siya. So pwede. Pillion bag. Ayan. Makapal siya tignan kapag nakaganito, pero kapag tinignan mo na, ayan nga lang yung mga practical side ni Yamaha na masasabi mo. But it doesn't look bad I'm telling you right now. Magaling lang talaga silang dumiskarte pagdating sa design and pagdating sa pagpapagaan ng kanilang motorsiklo. Pansin ko to, ayan meron din siyang parang mudguard dito or mud protector kumbaga. Pati yung pagkakagawa ng exhaust maganda din naman, hindi pinagdamot. Grab bar, maganda din, to be quite honest. Malaki siya kumbaga, mabigat. You can easily remove this one and replace something else that is lighter. Dami-dami ng disenyo at saka kulay na nagustuhan ko. Si white lang talaga yung para sa akin yung nag-stand out. Anyhow, ginagamit na to ng mga maraming classic scooter manufacturer. Yung color orange niya, patok na patok yan my dear friends. Hindi naluluma yan. And ito yung nagustuhan ko sa kanya. Quality in the making naman po pagdating sa kanyang paint job. This is what they call matte orange by the way my dear friends. Ang ganda ng itsura niya. It goes along with a combination of black. Ayan po. Pati din yung harapan niya. Plastic na black pero ang ganda ng pagkakagawa and dekalidad. Din sa nagustuhan ko my dear friends is yung kanyang front fender. Classic yung look, hindi siya aggressive and mukha siyang pang touring Minsan masasabi natin, oy proportion ba yung kanyang fender sa kanyang gulong. Kayo na pong bahala humusga. Ayan, parang ang haba ng front suspension to be quite honest. Tignan natin yung branding. Kung may branding ba to, at least KYB. Wala po siyang branding, non-inverted. Single shock po tayo sa may likuran. And that's it. That's pretty much it my dear friends. Naka single sided swing arm tayo kasi nga nakakabit yung makina doon. Naka drum brake tayo dito sa may likuran. Disc brake naman po sa kanyang harapan. And pagdating sa disenyo ng kanilang wheels, I have to specify this one as well kasi hindi natin nabanggit to sa previous vlog. Ayun pinagaan din yung kanyang wheels and kung titignan mo, para siyang starfish kumbaga. So ayan, the same thing as on this part right here. Kung ano yung nasa surface, yun dapat yung maganda. And dito naman yung nakatago kumbaga. So parang nakabaliktad sila. And pagdating sa size ng kanyang wheel, pareho silang 12-inch Coming from Dunlop Scoot Smart, 110/70 12 po tayo. Harapan at saka likuran yan. And they're both tubeless. Like I said a while ago my dear friends, kakarating lang itong motorsiklo na to dito kay CDO2 Cycle Santo Tomas. And ang kanyang loaning terms hindi pa po available, pero ang kanyang cash price, the same thing as on the internet, 93,900 po tayo. Yun po yung SRP niya. Ano po yung masasabi nyo dito sa motorsiklo na to my dear friends? Kasi para sa akin, it reminds me of an old Vespa. Ganito yung styling nila, ganito yung kulay niya, and I'm happy na may matte color yung Yamaha Fascio kasi andin tayo ng brand na yan. So, ito
Palibutan natin one last time. Alright, ganda talaga, kaliwat kanan. So ayan my dear friends, massive shoutout nga pala kay Ma'am Grace for allowing me to vlog in her store. Massive shoutout na rin kay Ma'am Barbie and sa lahat ng staff na nag-assist sa akin dito kay Sumisho. And if you have violent reactions my dear friends, you know how it goes. Let me know in the comment section below. Magrambulan kayo doon as you wish so. And if you happen to like this kind of video, please give it a thumbs up. Subscribe if you haven't already. Share nyo na rin if you must. Exodus 14:14 to everyone. Keep on praying and trust the process. And I'll see you in the next. Peace. It's the moment of truth. Who is this one stuff? Big Bay. It's you? Yeah. How about this? I don't know. Ayun. Mama Doc.